Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ay aalamin natin ang tungkol sa 5 pamilyar na pagkain na maaaring makatulong na natural na maibalik ang function ng bato. Ako ang inyong matagal ng kaibigan at bilang isang doktor na nakasaksi na ng di mabilang na kapanganakan, karamdaman, pagtanda at kamatayan sa klinika. Ngayon ay nais kong talakayin ang isang seryoso at medyo nakakatakot na paksa. Hinihiling ko na magpakalma muna kayo at pakinggan ang sasabihin ko. Sa mismong sandaling ito, habang kayo ay nakaupo sa sofa at nanonood ng video na ito, ang inyong mga bato ay maaaring unti-unting nanghihina nang hindi ninyo namamalayan. Hindi ko ito sinasabi para manakot. Ngunit ayon sa ating lokal na istatistika ng kalusugan sa Pilipinas, sa mga taong 60 pataas, humigit kumulang isa sa bawat tatlo ang mayroong iba't ibang antas ng problema sa bato. Ngunit sa klinika, ang madalas kong naririnig ay, "Hindi naman masakit ang aking likod at walang dugo ang ihi ko, paano magkakaroon ng problema ang aking bato?" Ito ang pinakakinatatakutan sa sakit sa bato. Isa itong tahimik na mamamatay tao. Maraming matatanda ang madalas na nakakaramdam ng matinding pagod pagkagising sa umaga o pamamaga ng kaunti sa paligid ng bukong-bukong pagsapit ng hapon at mabagal ang pagbalik ng balat kapag pinindot. Mayroon ding nakakaramdam na ang kanilang memorya ay humihina kamakailan at madali silang makakalimot. Karamihan sa mga tao ay magsasabi sa kanilang sarili, "Ay, matanda na kasi. Normal lang iyan." Ngunit kailangan kong sabihin sa inyo ng seryoso, hindi ito normal na senyales ng pagtanda. Ang mga maliliit na senyales na ito ay ang huling panawagan ng inyong mga bato para sa tulong. Sa kabutihang palad, kung patuloy nating babaliwalain ito, ang magiging resulta ay hindi natin kakayanin. Bago tayo mas malalim na talakayin kung paano iligtas ang inyong mga bato, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makakuha ng pinakamahusay na payo sa kalusugan mula sa amin. Gusto kong malaman kung pinapanood ninyo ang video na ito. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring maglagay ng 1 sa section ng komento. Kung hindi, maglagay ng 0. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Napakahalaga nito para sa amin upang maipamahagi ang kaalaman sa kalusugan. Kung mahigit 70 taong gulang na kayo ngayon, ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magpabago sa inyong pananaw sa bato at dieta sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Siguraduhing tapusin ang panonood. Bakit madalas baliwalain ng ating mga matatanda sa Pilipinas ang problema sa bato? Gusto kong ipaliwanag gamit ang isang pamilyar na halimbawa. Sa Pilipinas, halos bawat bahay ay may motorsiklo. Maari ninyong isipin ang inyong dugo bilang ang motorsiklo na araw-araw na tumatakbo sa kalsada at ang bato naman ay parang filter ng langis na naglilinis ng mga dumi sa dugo. Ang ating mga daluyan ng dugo ay parang maliliit na iskinita sa mga bayan at probinsya sa Pilipinas, lalo na ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa bato na mas manipis pa sa buhok. Kung ang langis dugo ay masyadong malapot at maraming dumi, ang mga makitid na eskinita na ito ay unti-unting magbabara. Ang pinakamahirap ay walang nerve endings sa loob ng bato na nakakaramdam ng sakit. Parang ang makina ng motorsiklo ay nagsisimula ng uminit at nasisira ang mga pyesa, ngunit sira ang pulang ilaw sa dashboard at hindi umiilaw. Dati, mayroon akong isang matandang pasyente. Isa siyang matandang magsasaka na nakatira sa Batangas at napakalusog ng kanyang pangangatawan. Tuwing pumupunta siya sa klinika, may kumpiyansa siyang sinasabi sa akin, "Doktora, araw-araw akong naglalakad sa bukid tuwing umaga. Napakagana kong kumain. Hindi ako naniniwala na kalahati na lang ang function ng aking bato. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan muna nilang mamaga ang buong katawan, hindi na makaihi, o kailangan ng magdialysis bago matawag na may sakit. Sa katunayan, ang pinsala sa bato ay tahimik. Hindi mo kailangang maramdaman ang sakit. Ito ay tahimik at unti-unting humihinto sa paggana. Kapag nakaramdam tayo ng paghihirap,
madalas na 70% o higit pa ng function ng bato ay nawala na. Kaya kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Ang pangangalaga sa bato ay hindi nangangahulugang pag-inom ng gamot kapag may sakit ka na, kundi ang pagbibigay ng tamang gasolina habang gumagana pa ito. Ito ang pinakamalumanay na paraan upang tratuhin ang katawan. Noong nakaraan, maraming matatandang doktor at maging maraming aklat ang nagbibigay ng isang nakakapanlumo na mensahe sa mga pasyente. Ang mga selula ng bato, kapag namatay ang isa, mababawasan ang isa. Kapag nasira, hindi na ito maililigtas. Parang hatol na kamatayan, di ba? Ngunit bilang isang doktor na nagsasagawa ng propesyon sa loob ng maraming taon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na puno ng pag-asa. Dati, itinuro rin sa akin na ang function ng bato ay unti-unting bababa. Ngunit ang regenerative science at nutritional medicine sa nakaraang 20 taon ay nagsasabi sa atin na bagaman ang mga namatay na glomeruli ay hindi na muling tutubo, hindi ito nangangahulugan na hindi na mapapabuti ang function ng inyong bato. Ang ating mga bato ay may napakalakas na kakayahan sa kompensasyon. Sa madaling salita, maraming maliliit na pabrika sa bato na tinatawag na nephrons. Bagaman mayroong mga pabrika na nagsara, hanggat marunong tayong bawasan ang pasanin ng natitirang mga pabrika at bigyan sila ng kinakailangang kagamitan sa pag-aayos, ang mga pabrika na kalahati nang huminto sa paggana ay maaaring muling maging masigla at gumana ng mas mahusay kaysa dati. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kwento. Si Mang Ramon, isang 74 taong gulang na nakatira sa Cebu, ay mayroong tumataas na creatinine level 3 buwan na ang nakakaraan. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na kailangan na siyang maghanda para sa dialysis. Labis na nalungkot si Mang Ramon, ngunit nagpa siyang bigyan ng sarili ng pagkakataon. Sa aking payo, mahigpit niyang inayos ang kanyang dieta sa loob ng 3 buwan. Ang resulta? Sa kanyang follow-up check-up noong nakaraang linggo, ang kanyang mga numero ay nakakagulat na bumalik sa normal. Hindi siya uminom ng anumang milagrosong gamot. Tumigil lang siya sa pagpapakain ng mga lason sa bato at nagsimulang kumain ng 5 uri ng superfood na magpapabuti sa bato na aking ipapakilala. Ito ay nagpapatunay na hanggat handa kayong magbago, mayroon pa ring pag-asa ang inyong mga bato kahit na lampas 7 taong gulang na kayo. Hindi ito nangangahulugang ibabalik ang inyong mga bato sa edad na 18, kundi upang manatili itong matatag na maglingkod sa inyo sa susunod na 20 o 30 taon. Ngayon, mangyaring kumuha ng papel at panulat. Ang 5 pagkain na ito ang susi sa pagbabago ng kapalaran ni Mang Ramon mula sa pagkatalo tungo sa tagumpay. Ang una kong irerekomendang superfood ay ang berry fruits, kasama na ang blueberries, strawberries, at cranberries. Maraming matatanda na may diabetes ang nagsasabi sa akin, "Doktora, matamis ang prutas. Masama sa bato ang pagkain ng prutas." Di ba? Ito ay isang nakakalungkot na maling akala. Ang pinakakinatatakutan ng bato ay pamamaga. Maaari ninyong isipin ang anthocyanins na nasa berry fruits bilang mga bumbero ng bato. Kapag ang ating katawan ay nagkaroon ng chronic inflammation dahil sa pagtanda o mataas na sugar level, para itong umuusok na apoy sa loob ng bato. Ang malakas na antioxidant sa berry fruits ay agarang susugod sa mga daluyan ng dugo upang patayin ang maliliit na apoy ng pamamaga at protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pagkasira. Para sa ating mga matatanda sa Pilipinas, mayroong isa pang malaking bentahe ang berry fruits, mababang potassium. Alam ninyo na kung masama ang function ng bato, ang pinakakinatatakutan ay hindi mailabas ang potassium ions na maaaring magdulot ng irregular heartbeat. Maraming prutas tulad ng saging at atis ang kailangan iwasan, ngunit ang mga pagkain tulad ng blueberries ay napakababa sa potassium at itinuturing na pinakaligtas na pagpipilian ng prutas ng mga nephrologist. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Aling Nena, 61 taong gulang, na nakatira sa Davao. Matagal na siyang nagdurusa sa paulit-ulit na impeksyon sa urinary tract.
Sa bawat impeksyon, nagbibigay ng antibiotics ang doktor na isa na namang mabigat na pasanin sa bato. Pinayuhan ko siyang kumain ng isang maliit na mangkok ng cranberries at blueberries tuwing almusal. Hindi lang ito para sa nutrisyon, kundi ang mga sangkap sa cranberries ay nakakapigil din sa pagdikit ng bakterya sa dingding ng pantog na binabawasan ang posibilidad ng impeksyon mula sa simula. Nakalipas ang 6 na buwan, ang bilang ng impeksyon ni Aling Nena ay bumaba ng malaki at ang kanyang kidney function levels ay naging napakaganda. Paano ito kainin para maging pinaka-epektibo? Ang aking payo ay kumain ng humigit kumulang kalahati hanggang 1 dakot araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay masyadong mahal o mahirap bilhin ang sariwang berry fruits, ang pagbili ng frozen blueberry sa supermarket ay isa ring napakagandang pagpipilian. Halos pareho ang nutritional value. Maaari ninyong bahagyang tunawin ang blueberries o kainin ito kasama ng unsweetened yogurt. Tandaan na huwag magdagdag ng asukal at huwag itong gawing juice na tinanggalan ng fiber. Mas mainam na nguyain ang buong prutas ng dahan-dahan o bahagyang durugin at ihalo sa inyong pagkain. Tandaan, ang natural na tamis at asim ang pinakamahusay na gamot para sa bato. Ang pangalawang bayani ng pangangalaga sa bato na marahil ay madalas ninyong nakikita sa inyong basket ng gulay ngunit hindi ninyo alam kung gaano ito kagaling ay ang red bell pepper. Bakit ko binibigyang diin ang kulay pula? Dahil ang red bell pepper ay mayaman sa lycopene at vitamin C na parehong napakalakas na panangga para sa mga selula ng bato. Para sa mga pasyente na may problema sa bato o mga matatanda, ang pinakamahirap na bahagi sa pagpili ng gulay ay ang pag-iwas sa mataas na potassium. Maraming berdeng madahong gulay, bagaman masustansya, ay madalas na may mataas na potassium ions at kailangang blanching ng matagal bago kainin. Ngunit ang mahiwagang katangian ng red bell pepper ay napakababa ng potassium content nito sa bawat serving. Ngunit nakapagbibigay ito ng 2 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange. Para sa mga matatanda na kailangang kontrolin ang kanilang water at potassium intake, isa itong regalo mula sa langit. Si Kuya Ben, 56 taong gulang, na nakatira sa Bacolod, ay may matagal ng problema sa alta presyon. Ang alta presyon ay nagpapatigas sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato na parang bato. Tinuruan ko siyang palitan ang mga side dish sa kanyang bahay ng red bell pepper. Dati, takot siya sa amoy ng sili. Tinuruan ko siya ng isang simpleng paraan. Hiwain ang red bell pepper, pahiran ng kaunting olive oil, at ihawin sa oven. Ang inihaw na bell pepper ay maglalabas ng natural na tamis at ang lycopene ay mas madaling maabsorb ng katawan kapag pinainit. Maaari ninyong gamitin ang red bell pepper bilang salad o igisa ito kasama ng chicken breast. Narito ang isang propesyonal na payo mula sa doktor. Bagaman napakaganda ng red bell pepper, sa pagluluto nito, mangyaring tandaan na huwag maglagay ng masyadong maraming asin. Tayong mga Pilipino ay sanay na maglagay ng maraming asin o toyo, ngunit ang labis na sodium ions ay magpapawalang bisa sa magandang epekto ng bell pepper sa mga daluyan ng dugo. Sinundan ni Kuya Ben ang payo na ito, kasama ang regular na pagsubaybay sa blood pressure at kapansin-pansin na bumuti ang elasticity ng kanyang mga daluyan ng dugo. Ito ay nagresulta sa pagbawas ng pasanin sa bato at maging ang glomerular filtration rate ay bumuti ng ilang porsyento. Ang red bell pepper ay hindi lamang may magandang kulay na nakapagpapagana sa mga matatanda, kundi isa rin itong mahalagang panangga para protektahan ang mga daluyan ng dugo sa bato mula sa pinsala ng alta presyon. Sa susunod na pupunta kayo sa palengke, huwag kalimutang bumili ng ilang pulang bell pepper pauwi. Ang pangatlong pagkain ay tiyak na isang pambansang gulay sa Pilipinas iyon ay ang cauliflower. Sa hapagkainan ng mga Pilipino, simple lang ang cauliflower, ngunit madalas kong biro na ito ang magic pill ng lola para sa bato. Ang cauliflower ay mayaman sa phytochemicals, lalo na ang sulforaphane.
Mukhang pang-akademiko ang pangalang ito, ngunit isipin ninyo lang ito bilang isang cleaner ng mga daluyan ng dugo. Nakakatulong ito sa katawan na mag-decompose ng mga lason, na binabawasan ang mga kemikal na basura na kailangang i-metabolize ng bato. Ang pinakamahalaga, ang cauliflower ay napakababa sa potassium at phosphorus kumpara sa lahat ng gulay na cruciferous. Para sa mga pasyenteng may kidney insufficiency, ito ay isang ligtas at malusog na tagapagtanggol. Maaaring hindi ninyo alam, ngunit ang bato at bituka ay konektado. Kung malusog ang bituka at maayos ang pagdumi, ang mga lason sa katawan ay ilalabas sa pamamagitan ng dumi at hindi lahat ay mapupunta sa bato para iproseso. Ang mayamang fiber sa cauliflower ang susi sa pagpapanatili ng kalusugan ng bituka. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Lola Fe, halos 80 taong gulang, na nakatira sa Batangas. Dati, madalas siyang nagrereklamo ng paglaki ng tiyan, kawalan ng gana, at paghina ng katawan. Sa pagsusuri, natuklasan na mataas ang kanyang urea nitrogen level. Ito ay dahil ang mga lason sa bituka ay muling na-absorb ng katawan. Pinayuhan ko si Lola Fe na kumain ng cauliflower sa isang meal araw-araw at tinuruan ko siya ng isang tip para sa pangangalaga sa bato. Kapag hinihiwa ang cauliflower, hiwain muna ito ng maliliit. Pagkatapos ay hayaang nakatayo sa loob ng 10 minuto bago iluto. Bakit kailangang hintayin ang 10 minuto? Dahil ito ay nagpapagana ng myrosinase enzyme sa gulay na gumagawa ng mas maraming antioxidant. Ngayon, simple na ang pagkain ni Lola Fe. Masaya siyang kumakain ng cauliflower, nilagaman o sinigang. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti ang kanyang gana. At pagkatapos niyang maging regular ang pagdumi, luminaw ang kanyang kutis. Ang pinakatuwa niya ay nang sabihin ng doktor sa follow-up check-up na bumaba ang mga lason sa kanyang dugo. Ito ang kagandahan ng cauliflower, mura, madaling bilhin, at madaling kainin, ngunit epektibo itong nagpapalusog sa bato at nagbabawas ng pasanin nito. Kaya, kapag hindi ninyo alam kung anong gulay ang bibilhin ngayon, piliin ang cauliflower. Ito ang pinakasimple ngunit pinakamahalagang pangangalaga na ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ang ika-4 na pagkain na nagpapalusog sa bato ay ang bawang, isang mahalagang sangkap na hindi maaaring mawala sa lutuing Pilipino. Ang bawang ay may napakataas na pagpapahalaga sa sinaunang herbal medicine at modernong medisina. Para sa mga bato ng ating mga matatanda, ang pinakamahalagang kontribusyon ng bawang ay ang pagpapababa ng presyon ng dugo at detoxification. May aktibong sangkap ang bawang na tinatawag na alisin. Ang bagay na ito ay napakamisteryoso. Nakakatulong ito sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo na nagpapadali sa pagdaloy ng dugo. Kapag kontrolado ng maayos ang inyong presyon ng dugo, ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay hindi magiging parang sinasagasaan ng high-pressure na tubig at natural na hindi madaling masira. Bukod pa rito, natuklasan sa siyentipikong pananaliksik na nakakatulong din ang bawang sa pagtanggal ng mga heavy metals tulad ng lead at lithium sa katawan. Sa ating modernong buhay, hindi maiiwasan ang polusyon sa kapaligiran. Ang bawang ay parang invisible shield ng bato na humaharang sa pinsala ng mga heavy metals na ito sa tissue ng bato. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Tatay Jose, 73 taong gulang, na nakatira sa Pampanga. Isa siya sa mga matatanda na hindi makakain ng walang bawang. Ngunit dati, sanay siyang kumain ng bawang na niluto nang masyadong malambot sa mainit na sabaw o direktang kinakain kasama ng lechon. Sinabi ko sa kanya, Tatay Jose, mayroon ding art sa pagkain ng bawang. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo ng bawang sa bato, tandaan na durugin o hiwain ito at hayaan itong nakatayo sa hangin sa loob ng 15 minuto. Ang alisin ay kailangang madikit sa oxygen bago ito mabuo. Kung direktang ihuhulog ninyo ang buong ulo ng bawang sa kawali, malaki ang mawawala sa nutritional value. Pinayuhan ko si Tatay Jose na baguhin ang kanyang paraan at idagdag ang dinurog na bawang sa huling bahagi ng pagluluto bago pa man tanggalin sa apoy o kumain ng 1 o 2 basag na hilaw
na bawang kasama ng pagkain. Sinundan ni Tatay Jose ang payo at napansin niya na mas madali nang kontrolin ang dati niyang hindi matatag na presyon ng dugo. Ito ay isang malaking benepisyo para sa pangmatagalang kalusugan ng bato. Bagaman medyo matapang ang amoy ng bawang, ang epekto nito sa pagprotekta sa maliliit na bato ay hindi dapat balewalain. Kung nag-aalala kayo sa amoy ng hininga pagkatapos kumain ng bawang, uminom lang ng kaunting green tea o ngumunguya ng isang mint leaf para malutas ang problema. Huwag maliitin ang maliliit na clove ng bawang na ito. Ito ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng bato. Ang ikalimang superfood na pinili ko ay ang olive oil, na tinaguriang liquid gold. Para sa ating mga matatanda sa Pilipinas, ito ay isang bagong konsepto na kailangan nating matutunan. Ang pinakamahirap na bahagi sa dieta ng mga pasyente na may problema sa bato o mga matatanda ay ang pagiging limitado sa pagkain. Hindi ito pwede, hindi iyan puwede. Ang resulta ay kakulangan sa nutrisyon at pagbaba ng timbang, na lalong nagpapahina sa bato. Dito nagiging kritikal ang mataas na kalidad ng langis. Ang olive oil ay mayaman sa oleic acid, isang monounsaturated fatty acid na may napakalakas na anti-inflammatory properties. Ang mas mahalaga ay wala itong phosphorus, na siyang pinakaligtas na pinagmumula ng enerhiya para sa mga taong may pinsala sa function ng bato. Sa Pilipinas, maraming may bahay ang sanay na gumamit ng mataas na init at maraming langis sa pagluluto ng gulay at naghihintay pa silang umusok bago ihulog ang gulay. Ngunit kailangan kong ipaalala sa inyo, kung hindi kaya ng magandang olive oil ang mataas na init, ang nutrisyon ay magiging lason. Kadalasan, pinapayuhan ko ang mga pasyente na bumili ng extra virgin olive oil. Mayroon akong pasyenteng nakatira sa Quezon. Dati ay sanay siyang gumamit ng mantika ng baboy sa kanin. Bagaman masarap, sa pangmatagalan, masyadong mabigat ito sa mga daluyan ng dugo. Tinuruan ko siyang gumamit ng low-temperature cooking. Pagkatapos i-blanch ang gulay, lagyan lang ng isang kutsara ng olive oil at haluin. O kaya, kapag nagluluto ng noodles o sabaw, patakan ng olive oil pagkatapos ihain. Sa ganitong paraan, hindi lamang mapapanatili ang antioxidant activity ng langis, kundi matutulungan din nitong maabsorb ng katawan ang fat-soluble vitamins tulad ng vitamin C sa red bell pepper at carotenoids. Mula nang palitan niya ang langis, bumaba ang kanyang bad cholesterol at bumaba rin ang indicators ng pamamaga ng daluyan ng dugo. Kapag bumaba ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan, hindi na kailangang araw-araw na iproseso ng bato ang mga naiwang residue ng pamamaga. Parang pinalitan ninyo ang inyong motorsiklo ng pinakamagaling na synthetic oil natural na magiging mas madali at mas matipid ang paggana ng makina. Ang pagprotekta sa bato ay hindi nangangahulugang kailangang kumain ng matipid at walang lasa. Ang pagpili ng magandang langis ay magpapalusog sa inyong mga bato habang nag-enjoy kayo sa masarap na pagkain. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga magagandang pagkain. Maaaring magtanong kayo, kailangan ko bang kainin ang 5 ito araw-araw? Hindi naman ganoon kalaki ang aking gana. Huwag mag-alala. Ang pangangalaga sa bato ay hindi isang scientific experiment. Hindi kailangan ng ganoong katumpakan. At hindi rin kailangan na bigyan ang sarili ng stress. Ang aking payo ay gumamit ng rotation principle. Maaari kayong magplano ng isang simpleng kidney care weekly plan. Halimbawa, Lunes hanggang Miyerkules, magdagdag ng isang dakot ng blueberries sa almusal araw-araw. Martes at Biyernes, magluto ng red bell pepper sa hapunan. At ang cauliflower, bawang, at olive oil ay ang regular na nasa mesa araw-araw. Ang pinakamahalagang prinsipyo ay ang hindi pagmamalabis. Kahit na superfood, ang labis na pagkain ay magdudulot din ng pasanin. Bukod pa rito, mayroong 2 lumang kasabihan, ngunit napakahalagang ugali. Una, uminom ng sapat na tubig. Kailangan ng tubig ng bato para sa detoxification. Kailangan ninyong uminom ng hindi bababa sa inyong timbang sa kilo na i-multiply by 30 cc ng tubig araw-araw maliban kung pinayuhan kayo ng doktor na limitahan ng tubig. Pangalawa, kailangan talagang kontrolin ang asin.
Sa Pilipinas, ang sodium content ng mga pagkain sa labas ay karaniwang napakataas. Kung maaari, mas mainam na magluto sa bahay at gamitin ang natural na tamis ng bawang at bell pepper upang palitan ng asin. Bagaman seryoso ang aking tono, umaasa talaga ako na kaya ninyong tratuhin ang inyong dieta nang may kasayahan, hindi kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Maaari kayong magsimula sa pagdaragdag ng isang clove ng bawang sa hapunan ngayon o kumain ng kaunting blueberries bukas ng umaga. Kapag naramdaman ninyong bumuti ang inyong lakas at nawala ang pagod sa umaga, pasasalamatan kayo ng inyong mga bato sa loob ng inyong puso. Ito ay isang matagal at malumanay na pangangalaga. At ito ang pinakamapanagutan ninyong pangako sa inyong sariling buhay. Mga kaibigan, sa puntong ito ng video, nais kong muling ipaalala sa inyo. Bagaman ang bato ay isang tahimik na organ, ito ang sumusuporta sa metabolismo at balanse ng ating buong katawan. Ang hindi nito pagsigaw ng sakit ay hindi nangangahulugang hindi ito nangangailangan ng pangangalaga. Maraming pagsisisi ang madalas na nangyayari sa tatlong salitang sana noon pa. Kung mayroon kayong mga matatanda sa bahay, o kung kayo mismo ay nasa gitnang edad o matanda na, mangyaring huwag kalimutan ang mga maliliit na babala. Ang maagang pag-aayos ng dieta ay hindi para sa walang hanggang buhay, kundi para magkaroon tayo ng mataas na kalidad at dignidad sa pagtanda. Hindi ninyo kailangang gumawa ng anumang kahanga-hangang bagay. Ang pagdaragdag lamang ng isa sa 5 pagkain na nagpapalusog sa bato sa inyong plato, simula ngayon ang pinakamagandang simula. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang pagbabahagi ngayon, o kung nag-aalala kayo sa kalusugan ng inyong mga mahal sa buhay, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang inyong pagbabahagi ay maaaring maging susi sa pagligtas ng function ng bato ng isang tao. Kung nais ninyong gumawa kami ng susunod na episode tungkol sa pinakamahusay na kidney-friendly breakfast combination para sa mga pasyente na may problema sa bato, mangyaring magkomento sa section ng komento at ilagay ang isang. Ito ay magpapaalam sa amin ng inyong mga pangangailangan at makakatulong sa amin na gumawa ng mas maraming kapakipakinabang na nilalaman. Sa huli, nais kong sabihin sa inyong lahat, ang pag-aalaga sa inyong mga bato ay ang pag-aalaga sa inyong mga darating na taon. Nawa ay maging malusog, ligtas, at masaya kayong lahat. Ako ang inyong kaibigang doktor. Magkita-kita tayo sa susunod na video.